Nasaan yung kapahingahan? Nasaan yung joy? Bumaba na yung Diyos para lang maintindihan mo yung pagmamahal. Baby. Baby, may tanong ako. Hmm. Ano ba pinagkaiba ng love others as you love yourself at love others as Jesus has loved you? Kasi parang nakaka-confuse siya, 'di ba? Ang dami na sabihin, mahalin mo ang ibang tao gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Hmm. Pero sinasabi rin naman na kung paano ka minahal ni Jesus, gano'n mo rin mahalin yung ibang tao. So, 'di ba magkaiba yun? Mismo. Parang sinasabi pa kung ano yung gusto mong gawin, yung golden rule, anong Wa gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo? Ano, kung paano ba? kung ayaw mong gawin sa'yo, Oo, gawin mo sa iba. So, technically parang kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo rin sa iba, parang gano'n. gano'n. Anong pinagkaiba Ah, ng love others as you love yourself and, love others as Jesus loved you? mm, Ang ganda talaga niyan. mm. Kasi ang unang-unang pumapasok sa isip ko niyan, alam mo kung ano? Love others as you love yourself. Ang tanong, mahal mo ba lagi ang sarili mo, Hindi, 'di ba? mm, Ibig sabihin kapag bad trip ka sa sarili mo, bad trip ka na rin sa ibang tao. Justifiable 'yun, mm, 'di ba? As you love yourself, you hate mm, yourself that time, mm. 'di ba? Tsaka yung parang sabihin din na bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna yung sarili mo. Pero kung hindi mo nga magawang mahalin yung sarili mo, so ibig sabihin di ka na rin magmamahal ng iba, 'di ba parang ang conflict tuloy nung gano'n. Mismo. Parang sabihin tuloy, ang hirap magmahal. Oo, kasi 'yun talaga yung kumbaga napakamahiwaga talaga sa Bible. Hmm, Kung hindi mo alam kung paano i-divide yung word, kung nasaang part ka ba as believer, malilito ka. mm, Kasi puwede mong sabihin na, love others as puwede mong sundin yung love others as you love yourself, ta's biglang sa New Covenant, love others as Jesus loved you. Alam mo kung mm. bakit napakahirap nun or nakakalito nun? Bakit? Kasi yung first, yung love others as you love yourself, nasa Old Covenant yun. Nasa, Old Testament, which is yung, time ni Moses, Mhm, 'di ba? So that time, talagang, ang purpose talaga ng law, that's under the law, 'di ba? So ang purpose ng law talaga diyan is to put put you on the end of yourself, na talagang aminin mo na hindi mo kaya, mm, 'di ba? mm, Yun ang purpose ng law sa tutuusin, yun mm, talaga. Na hindi mo kayang mahalin yung sarili mo, kaya yung Diyos na yung bumaba para mahalin ka at mahalin mo yung sarili mo kung paano ka niya minahal. Hindi dahil sa sarili mo, hindi dahil sa mahal mo mm, yung sarili mo, hindi. Kasi kumbaga kaya nga binigyan tayo ng kapahingahan, "Come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest." Yun yung sabi ni Jesus, 'di ba? Yun yung first na yun, mm. Love others as you love yourself. Galing sa sarili natin yun. Nakakapagod yun, 'di ba? Nakakapagod talaga. Nakakapagod talaga yun kasi galing yung sarili yun, galing sa Mm, sarili mo yun, ah, 'di ba? Unlike kapag love others as Jesus loved you, kumbaga kailangan mong malaman yung pagmamahal niya, 'di ba? 'Pag alam mo yung pagmamahal niya, aapaw din yung pagmamahal mo sa sarili mo at yung umaapaw na pagmamahal mo sa sarili mo, yun yung dadaloy sa iba. Kaya no pressure, talagang kahit loko-loko maiintindihan mo, 'di mm, ba?
na, "Ah, mahal kita. Mm. As Jesus loved me, mahal kita." 'Di ba? Pero kung lahat yun nakadepende sa sarili like love others as you love yourself, wala na. Kasi what if lumagay tayo sa part na depressed yung tao, Mm, 'di mm. ba? 'Di ba? Villainous na yun, Paano pa niya magagawa 'yan na unahin pa niyang mahalin yung ibang tao, 'di ba? 'di ba? Kung depressed yung Sarili tao, pa nga lang niya hirap na siya. yes. At that part, kapag depressed ang tao, technically sasabihin natin na hindi mo mahal ang sarili mo. Mm, Hindi niya mahal ang sarili niya, 'di ba? mm. Kaya sobrang sobrang thankful sa message ng gospel na in-unveil sa atin na hindi lang natin kailangang mahalin yung ibang tao kung paano natin mahalin yung sarili natin. Kundi kailangan natin malaman, yun yung message ng gospel, eh, yung pagmamahal niya, lahat galing sa kanya. And from Mm, that pagmamahal, kaya nating mahalin yung iba. amen. Amen. Mm. Parang gano'n din yung dati kong nararamdaman palagi kahit na nagsisimba ako no'n, parang ang hirap na, okey nagsimba ako nitong Sunday tapos paglabas ng church, ano, parang back to ano lang ulit, kung ano lang din ako bago pumasok ng church, back to parang dito pa din, ganyan. Tas 'pag na-bad trip wala na, alam mo 'Di ba? yun? Na Kasi hindi ko pa naririnig yung totoong gospel, gano'n. Ang hirap. mismo. Napakahirap talaga nun kasi ang purpose talaga ng Old Covenant is to drain you out of yourself. Mm, Na na na, aminin mo na hindi mo kaya. mm, Kasi from that kaya nga ang reason kung bakit binigay ang law, kung bakit nagkaroon ng, covenant with Moses, dahil reklamador yung mga Israelites nung hmm. lumabas sila galing sa Egypt. Lagi silang nagrereklamo. Yung law na tinutukoy mo baby yung Ten Commandments, 'di ba? Yes, Ten Commandments. And Kasi mas ano siya, eh, yung kumbaga yan yung mas pini-preach palagi, 'di ba, yun, yung Ten Commandments. mismo, yun talaga yun. Kasi kumbaga, ang mahirap kasi sa'tin ngayon kumbaga parang mas ang mahirap sa'tin ngayon yung tinitingnan natin yung Ten Commandments as something na na to be holy, Mm, to live a moral life. Yung matuwid ka kapag nasunod mo yung Ten mm, Commandments. Which is ang sabi sa Bible, hindi. Never mo masusunod yan. mm, At ang sabi pa sa Bible, 'pag nagkamali ka sa isa, wala. nagkamali ka sa lahat. As May if gan'to, kwintas, mm, mga beads. mm, 'Pag may naputol na isang bead or nasirang isang bead, buo pa rin ba hindi yung na. kwintas? Hindi. Sabi nga ni James, once you stumble on one, na-violate mo yung lahat. Ibig Mm, sabihin magnakaw ka lang, nangalunya ka na. mm, Ibig sabihin pumatay ka lang, nagsamba ka na rin sa Diyos-Diyosan. Just nagsinungaling ka lang, nagsinungaling ka para lang, ka na ring pumatay, mismo. 'di ba? Eh, sabi ni Jesus 'di Kaya ba, ang hirap, hirap sundin yun na galing lang sa'yo, sasabihin lang sa'yo ng nagpe-preach na sundin mo lang yung Ten Commandments, 'di ba? tapos ibabanat pa sa'yo, "Kung mahal mo ko, susundin mo ang mga commandments ko." Mm. Hindi malinaw At kung kapag hindi yan nasunod, punishment, siyempre, "If you love me, obey my commandments." Yun yung sabi ni Jesus. Pero hindi malinaw ano ba yung commandments na commandment. tinutukoy. Kasi sa John may new commandment, new. Ibig Mm, sabihin ba ng new, kasama pa rin yung old? hindi na, New. pinalitan na. Pinalitan, napalitan, 'di ba? Love others, yun na yung new commandment.
Ang old commandment is love others as you love yourself, which is pointing you to yourself. 'Di ba? Na napakabigat nun, it's something burdensome, 'di ba? Na yung love manggagaling pa sa sarili mo, Mm. yung love manggagaling pa sa kung mahal mo ba yung sarili mo. Ang tanong ba, mahal mo ba sarili mo? Hindi. Kaya nga nagkaroon ng Jesus, eh. Dumating si Jesus, eh, nagkaroon ng Jesus noon. Kaya nga dumating si Jesus, eh, para ipakita yung tunay na pagmamahal. At from that pagmamahal, dun manggagaling yung source natin, Mm. 'di ba? Yun. Ang galing, baby. Kasi yung gano'n nga parang dati 'di ba, ano, nung hindi pa tayo Hmm, ganyan, parang kunwari sa relationship ko dati, hmm, ang hirap na yung parang nag-stay ako sa mahabang relationship na yun, kasi ang sabi kailangan 'pag nagmahal ka masasaktan ka, 'di ba? hmm, Parang kaya tinolerate ko yung gano'n. Tapos ayun, nung na-share mo sa'kin yung gospel sabi ko, "Hala, gano'n pala dapat, hindi pala porke mahal mo talagang ito-tolerate mo yung mali." Gano'n. Kasi hindi naman din gano'n si daddy, hindi naman niya tino-tolerate, 'di ba, hmm, yung mali, yung kasalanan kaya nga dumating si Jesus. So, kaya nung ikaw nakilala kita baby, yung binigay ka sa'kin ni daddy, yung pagmamahal dito sa relationship na 'to, hindi na siya yung galing sa'kin, galing na rin kay daddy, kay Jesus, mm. gano'n. Hindi na siya nakakapagod. Yes, 'di ba? Mm. Iyak yarn. Eh. Mm. Napakaganda talaga 'no. Sobrang sobrang ano, sobrang mysterious, mahiwaga talaga yung Bible. Mm. Na kumbaga nasa saang stage kaya nga ano, eh, kung paano mag-preach si Jesus through parables, 'di ba? Hmm. Kasi para malaman din kung anong klaseng believer ka, kung anong klaseng kumbaga, how do you see God? Ilalabas yun nung ano, nung parables. Mm. Kung paano mo maintindihan yung parables, nire-reveal yun kung anong klaseng, tao ka or how you see God, Mm. 'di ba? Sobrang ano, sobrang mahiwaga kasi kung iisipin mo ganito, yung parable ng, ah, prodigal son, Mm. Ang 'di ganda ba? nun baby. Sobrang ganda nun, Oo. 'di ba? Alam mo Kasi puwede share ko baby hmm, yung ano, kasi nung nag-aral ako nun nung elementary sa Christian school siya, hmm, pero Catholic ako that time. hmm, Tapos nasa values education namin yang The Prodigal Son, eh. mm, Tapos yung sa pagkakaalala ko dun yung mas na since values education parang ang moral lesson lang dun na natutunan ko is kung yung pagmamahal lang ng magulang sa anak. Pero nung narinig yung narinig ko yung kung paano siya yung parable nga sa ano, sa Bible kumbaga na ano, may ibang meaning pa pala siya na sobrang lalim. Sobrang grabe na-amaze ako dun na may nire-represent yung tatay, may nire-represent yung dalawang anak. Sino yung dalawang anak dun? Grabe parang sabi ko din ayoko ng banggitin yung school pero ano, eh, parang Christian school yun pero bakit paanong nangyaring hindi siya gano'n na-elaborate, eh, ang ganda ng message, sobrang ganda, 'di ba? Ayun, share mo baby yung talagang yun, kasi related siya sa yun nga mako-compare natin yung love others as you love yourself and paano na love others as Jesus has loved you. yes. Kasi kumbaga ang sabi nga ni Jesus, "Me and the Father are one," Hmm. 'di ba? So, kumbaga dun sa parable kasi, kaya niya nasabing yung parable na yun or kaya nga
kaya niya, kinuwento yung parable na yun is, um, ang time na yun pumunta yung mga ano, nagpe-preach siya sa mga tao, 'di ba? Mm. So, pinagbawalan siya na Mm. mag-preach ng mga Pharisees, ng mga expert sa Old Covenant, sa Ten Mm. Commandments and Mm. 613 Mm. laws ng, ano, Jewish, religion. So yun, kumbaga parang yun, pinagbabawalan siyang mag-preach. Di ko ano yung whole ano nun, whole, situation nun. Pero yun nga, hanggang sa shinare ni Jesus yung parable na yun. Ang ni-reveal niya ganito, merong 'di ba merong ano nga, merong, magkapatid, tapos merong tatay. Mm. Yung tatay, silang pamilya, mayaman sila, 'di ba? That time may mga tupa, maraming mga hayop. So yun yung sukatan ng yaman noon, eh, kapag Mm. marami kang alagang hayop, tupa, that time kasi nasa Middle East sila, eh. So mostly tupa, mga kamelyo, mga ganyan. Tas malawak ang lupain. So gano'n. Ang nangyari, itong isang anak, malamang siguro bunso 'to, ang sabi niya sa tatay niya, "Tay," as if ganito, "Tay, hindi ko na mahintay na mamatay ka. Hindi ko na mahihintay. Bigyan mo ako ng kalahati ng mana ko." 'Di ba? Yun yung nangyari. So, hinati ng tatay yung kayamanan niya, Mm. binigyan niya yung kalahati sa anak niya. Mm. Yung mismong sinabi ng anak niya na yun, dun pa lang sa part na, "Tay, hindi na kita mahihintay mamatay para para makuha yung mana ko." Mm. As if wala siyang respeto Ang talaga, sakit nun 'no? 'di ba? Oo, Bilang tatay, hindi na kita mahihintay na mamatay, Mm. 'di ba? As if pinatay mo na siya kung kukunin mo na yung mana mo kaagad ngayon na. Yun. Mm. Sobrang ano nun and sa ano, sa Jewish tradition, that kind of behavior should be punishable by yung babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Mm. Stoning. Stoning, yes, Mm. yun. So yun nga nangyari, hinati yung mana, binigay dun sa yung kalahati sa anak na, hinihingi yung mana, which is yung Mm. prodigal son. So nung nakuha niya na yung mana niya, lumayo siya. Ginasta niya yun sa mga prostitute, sa ngayon mga pokpok, Mm. 'di ba? Sa lavish lifestyle, malamang mga bisyo pa ang iba, 'di ba? And then afterwards, yun pa marami siyang mga kaibigan. Nung time na may pera siya, marami siyang kaibigan. Hmm. Nung Mm. time naman na naubos yung pera niya, nawalan siya ng kaibigan, Mm. 'di ba? Hanggang sa yun nga, naubos na yung kayamanan niya, wala na sumasama sa kanya, hanggang sa kailangan niya mabuhay kahit Mm. wala na siyang pera. Mm. Hindi naman siya kaagad babalik sa tatay niya, 'di ba? Mm. So, nagtrabaho siya sa baboyan, Baboyan. trabaho siya sa baboyan. Tapos usually ang mga pagkain sa baboyan yung mga panis na pagkain, yung mga patapon na pagkain, yun yung mga pinapakain sa baboy, 'di ba? Mm. So yun, habang nagpapakain siya, na-realize niya, yung mga baboy kumakain, 'di ba? Na sabi niya sa isip niya, "Kahit mga alipin, hindi nagugutom sa bahay ng tatay ko. Samantalang ako na anak niya, Mm. halos mamatay sa gutom. Uuwi ako sa tatay ko at sasabihin ko, 'Tay, wala na akong karapatang tawaging anak mo. Mm. Gawin mo akong alipin mo.'" 'Di ba?
gawin mo akong alipin mo. Bakit niya nasabi yun? Kasi nagugutom siya Mm. para mabuhay at aminado siya na may kasalanan siya. Mm. Kasi ang sabi niya, "Wala na akong karapatang tawaging anak mo." Mm. So yung ano, kumbaga, yun ang ano, eh, yun yung kumbaga same kind of thinking sa Christianity ngayon. Na dinidikit mo yung identity mo, yung standing mo, base sa behavior mo. Mm. Based of guilt. "Ay, Mm. wala ka ng karapatang tawaging anak, kinuha mo na yung mana mo, umalis ka dito Mm. ta's babalik ka, kapal mo naman." Mm. 'Di ba? So, anong nangyari, pumunta siya sa tatay niya. Malayo malayo pa lang nakita na siya ng tatay niya. Ngayon sinabi niya, "Tay," 'di ba, as if ganito, "Tay, wala na akong karapatan." Kumbaga inuulit niya yung script niya sa utak niya nung time na Oo. tinitingnan niya yung mga baboy na Oo. kumakain, 'di ba? Oo. "Tay, wala na akong karapatang tawaging anak mo, 'di ba? Gawin mo kung isang alipin mo." 'Di ba? Pero hindi yun pinansin ng tatay niya. Nung makita siya ng tatay niya, sa malayo pa lang, tumakbo yung tatay niya. From someone na hindi sinabihan na hindi na kita kayang mahintay na mamatay, kailangan ko yung mana ko, ganun pa yung gagawin mo? Mm. Bumalik yung anak mo, nakita mo sa malayo, kumaripas ka ng takbo, niyapos mo siya ng yakap at hinalikan, 'di Mm. ba? Yun yung love ni Daddy. Mm. Yun yung love ni Daddy sa'tin. Despite kung ano man ang nagawa natin, Mm. pinatawad niya tayo through Jesus, Mm. 'di ba? Yung Ngayon tanggap na niya 'di ba na kahit maging alipin na lang siya mm, dun kasi sa nagugutom siya. Yun yung oo. kumbaga yun yung motivation behind. Mm. Wala na siyang kumbaga dahil sa guilt niya, Alam niyang di niya deserve. hindi niya, 'di ba? Hindi niya deserve na Mm. tawagin siyang anak. Na sa tingin niya name-maintain, which is most Christians today, they believe that yung identity bilang anak ng Diyos ay napapalitan or nawawala base sa kung ano yung ginagawa nila. Mm. Which is that's not the true gospel. That's not the message of the gospel. Hindi napapalitan. Pero that doesn't mean napapatay ka. Mm. That doesn't mean na magnanakaw ka, Mm. mangangalunya ka, sasamba ka sa ibang Diyos-Diyosan. Hindi, 'di ba? Pero yun nga, balik tayo sa istorya. Oo. So, ang reason 'di ba, bale ang sabi ko sa'yo, ah, kaya nakwento ni Jesus yung parable na yun is because lumapit yung mga Pharisees and Sadducees sa Mm. kanila. Like nagpe-preach siya ng gospel, 'di ba? Kaya niya nasabi. Ngayon, nung bumalik, 'di ba? Nung bumalik Yan. yung yung prodigal son, Oo. bumalik yung prodigal son, niyakap ng tatay, tumakbo, niyakap, hinalikan. Ang sabi, dalhin niyo dito, sabi niya sa mga alipin niya, dalhin niyo dito yung pinakamagandang damit, Oo. sandals, bigyan niyo siya ng sandals, bigyan niyo siya ng signet ring. Mm. Signet ring, baby. Ibig sabihin nun, as if you are a royalty ka. Mm. Kasi ang signet ring ano siya, eh, pantatak siya, eh, Oo, 'di parang ba? signature. Oo, ikaw lang ang meron nun. Oo, Kumbaga 'pag tama. yun ang signature mo nung time na yun, pak, oh, inaaprubahan ko 'yan, Mm. 'di ba? Mm. Bigyan niyo siya ng ring, 'di ba? So, bigay lahat sa kanya nung ano, tas supposed to be kinuha niya na yung mana niya, wala na dapat, 'di ba? Wala. Pero bigyan siya ng ano, sandals, pinakamagandang damit, signet ring, Parang tapos wala siyang 'di ginawang ba? kaanuhan, eh, 'Di ba? 'no? Mm. Tapos ang sabi pa, patayin niyo yung pinatabang baka, katayin natin. Katayin natin yung pinatabang baka, mag-celebrate tayo dahil bumalik 'tong anak ko. Nabuhay na yung anak ko, kumbaga.
Mm. 'di ba? Kumbaga parang yun yung term, eh. So, Mm. mag-celebrate tayo dahil patay dati yung anak ko, nabuhay, bumalik siya, 'di ba? Mm. So yun, 'di habang nagse-celebrate sila, yung isang kapatid nasa malayo, narinig niya may nagsasayawan, nagtutugtugan. Eh, tinanong niya yung isang alipin, "Ano bang meron? Ba't parang nagsasayahan kayo diyan?" As if gano'n, eh, as if gano'n. Bumalik ho kasi yung kapatid niyo, kaya pinakatay po yung pinatabang baka para mag-celebrate po, ayan. 'Di umuwi naman ngayon, umuwi ngayon yung kapatid, 'di ba? Anong nangyari? Sinumbatan niya yung tatay niya. Sinumbatan niya yung tatay niya, "Pusang gala!" 'Di ba, as if, Hmm. or in my own words, "Pusang gala, ba't ganyan tay? Ako dito nagpapakapagod, oh, sinusunod ko lahat ng utos mo, oh. Habang yang anak mo, kinuha yung kalahating mana, ta's babalik dito na parang wala lang?" As if ganito yung words, Mm. na ako habang dito sinusunod ko lahat ng utos mo, kahit kambing lang, hindi mo kami mapagkatay para makapag-celebrate kami ng mga kaibigan ko, Mm. 'di ba? As if talagang umaapaw yung inggit niya, yung Mm. selos niya, Mm. ganyan. Kumbaga ang sabi ng tatay niya parang, sabi yung mismong words dun, "Mag-celebrate tayo anak kasi bumalik yung kapatid mo." Ganyan, Mm. 'di ba? Pero ang nag-umapaw dun sa kapatid niya ay Inggit. inggit at selos. Which is yun yung reason kung bakit kinuwento ni Jesus yung parable na yun. Kasi ang tinutukoy niya na yung kapatid na nagseselos at naiinggit ay yung mga Pharisees. Kaya pinapahinto siya pag-preach. Mm. Pero technically ang nangyayari ngayon dahil nasa Bible yung story na yan, more on naging naging basis na lang ng behavior. Behavior like kailangan kapag magulang ka, gan'to ka magmahal, Mm. kailangan kapag anak ka, hindi ka dapat katulad ng prodigal son. Mm. Naging gano'n na lang, hindi Mm. yun gano'n. Hindi Mm. natin dapat sa tingin mo ba si Jesus bababa dito para mag-share ng parable na ganyan kababaw ang dapat pagkaintindihin? Hindi. Ganyan dapat ang pag-intindi sa parable na kung ano yung shine-share Mm. niya? Yun nga yung time nga na yun na nabanggit ko kanina nung pinag-aralan namin siya nun sa values. Na-cut na dun sa ano, wala na yung about dun sa isang kapatid na nagselos after, which is may ibang meaning pa pala, ang galing. Mis Gano'n din. Kaya yun talaga kumbaga pinapakita dun na pinapakita dun yung, kapatid na magseselos siyempre gano'n, eh. Mm. We as Christians kasi, we receive the pinatawad sa Mm. kasalanan, 'di Mm. ba? So, if you are going to to compare it as well, parang parang ganito siya. May mga Christians kasi na naniniwala na yung behavior nila yung magme-maintain sa favor ng Diyos, Mhm. 'di Mm. ba? Mm. Na sa tingin nila yung pagiging paggawa ng mabuti, hindi paggawa ng kasalanan, yun yung magme-maintain, "Ay blessed ako kasi hindi ako gumagawa ng kasalanan, eh. At Ay ay blessed ako kasi tama. kasi hindi ako gumagawa ng kasalanan, gumagawa ako ng mabuti." Mm. 'Di ba? Yung ano baby, yung nung mga bata 'di ba sabihin, "Oh, kasala ka -10 ka sa langit." 'Di ba? Yung Hanggang mga ngayon pa rin gano'n. naman, eh, Oo, 'di ba? Oh, -10 ka sa langit, saan oo. nila nakukuha yung ganyan? Nakakalungkot lang kasi bata pa lang parang tumatanim na yung gano'ng mindset sa bata, 'di Though, ba? oo, kasi
yun yun, napapasa lang kung ano yung kung ano Mm. yung message kumbaga. Parang ang pangit tuloy niyang Sinimplify, gawing joke. mismo, Simula nung nalaman ko yung gospel, hindi siya maganda na sa bata pa lang tumatatak na, "Oh, nagsinungaling ka, minus 10 ka, di ka puntang heaven niyan." 'di 'Di ba? ba? As if kapagka nagbigay ka sa mahirap kaya yun yung nangyayari. Mm. Magbigay ka sa mahihirap kasi kung ano yung ginawa mo sa mahirap, siya rin ginawa mo kay Jesus, Mm, mm. 'di ba? Mm, yung gano'n. So yun baby, yung back sa ano, yung sa mga Pharisees nga. So, yung mga Pharisees kasi kumbaga, Oh, um nalilito ko yun, yung mga Pharisees, Gentiles, noon di ko oh, yan. ah, Ano ba yung 'pag ba sinabing Pharisees, sino sila sa Bible at sino yung nire-represent nila ngayon sa panahon natin? okey. Ang Pharisees kasi is, someone who is expert sa Ten Commandments, sa Mm, 613 laws, and sa whole culture ng Jewish tradition that time. okey. Pharisees ang tawag sa'yo nun, 'di ba? Tapos, yung Gentile naman, ang Gentile kapag sinabing Gentile, hindi ka Jew, Okey. 'di ba? 'Pag hindi Mm, ka Jew, Gentile ka, mm, labas ka sa covenant ng mm, Diyos sa kanila mm. So, nung sino time. yung mga parang Pharisees ngayon? Ang Hmm. mga Pharisees ngayon basically sila yung, um, same as that other child, that other, yung kapatid ng, prodigal son, Hmm. sila yun sa ngayon. Oo. Sila yung Pharisees ngayon sa ngayon. Kasi ang nangyayari, since ang paniniwala nila, ano, mapi-please ang Diyos dahil sa ginagawa nila na sa tingin niya, "Sinusunod ko naman lahat ng utos mo. Wala man lang kaming kambing para mag-celebrate kami ng mga kaibigan ko." 'Di ba? As Hmm, if gano'n 'yun. Hindi niya ma-appreciate na ang sabi rin pala ng tatay niya do'n, "Anak, ba't hindi mo gawin? mm, Ba't hindi kayo mag-celebrate ng kaibigan mo? Lahat ng sa akin sa'yo." Wala siyang mindset na kung gaano sila kamahal nung tatay niya. mm, Na sa tingin niya, yung mga dapat gawin lang sa bahay or sa negosyo nila kung negosyo man yun, yung pag-aalaga ng mga hayop at ganyan, yun yung magpapasaya sa tatay niya, mm, 'di ba? Which is hindi. Ang papasaya sa kanya, yung identity mo bilang anak, i-celebrate mo yung identity mo bilang anak, mm, 'di ba? Which is yun yung binigay niya sa anak niya, yung identity. mm, 'Di ba? Nawalan siya like kinuha niya na yung mana niya, ginastos niya, nawalan na siya ng pera, bumalik siya kasi nagugutom siya. Ang sabi niya, "Wala na akong karapatang tawaging anak." mm, What's being anak? Identity. mm, Wala na akong karapatang tawagin mong anak, hindi na identity ko. Hindi na wala na akong karapatan sa identity mm, na 'yan dahil sa ginawa ko. Pero nung hindi pa siya natatapos magsalita, tumakbo yung tatay niya, "Hindi, anak kita." mm, Hinalikan pa siya, "Anak kita." 'Di ba? Identity yung binigay niya. Technically parehas sila na mm, magkapatid. Technically mm, parehas sila ng oo, mindset, 'di ba? Na ang behavior ay whether good or bad, kumbaga behavior yung magsasabi ng standing mo or ng identity mm, mo, which is mali. mm, Yung isa nagkamali, yung isa mineintain. Yung mm, isa nagkamali, binigay yung identity, binalik sa kanya, "Hindi, mm, anak kita." 'Di ba? mm, Habang yung isa naman nagselos kasi mine-maintain niya nga yung good behavior na pagsunod palagi, pero hindi niya rin ma-celebrate kung ano yung identity-ng meron siya. mm. Puwede naman kayong Kaya magkatay ng nga, kambing diyan, ba't hindi mo gawin? oo. 'Di ba? Tsaka Anak anak kita, eh. what if baby ang nangyari,
yung 'di ba bumalik siya sa tatay niya ta's Mm. sinabi na ng tatay niya na, "Anak kita," ganyan. Pero what if tinanggi niya, "Hindi tatay gusto ko ano maging alipin lang ako kasi hindi ko talaga deserve." What if gano'n yung nangyari, 'di ba? Kasi naramdaman ko yung gano'n dati kaya parang what if ako yung anak na yun tapos hindi sa sobrang dami kong kasalanan sa'yo hindi ko na-deserve talaga. So, okey lang kahit alipin na ako. Kasi yun nga, yung dati baby, yung di ko pa alam yung gospel, hindi ko kayang matawag na ng Papa God si daddy. 'Di ba? Parang feeling ko ang dami ko kasing kasalanan, ang sungit ko, yung alam mo yun, ang bilis ko mairita, yung parang nakakapagod na gano'n. Tapos 'pag magche-church ako, parang yung laging yung sin Sin yung conscious ka. oo, yung sin yung napi-preach na lagi akong guilty 'pag nagsisimba ako, gano'n. Kaya parang kahit na ano, nagsimba ako, ang lungkot pa rin sa pakiramdam. Parang hindi ko pa rin matawag si daddy nun na Papa God, laging Lord. Alam mo yun baby, Lord Servant, yung oo, identity mo, Lord. Lord, Lord, ano tulungan mo ako, sorry Lord, sorry. Tapos wala akong ano na, napatawad na talaga kaya ako ni Lord? 'di ba? Okey lang kaya akong Questionable. magsaya na ulit, kasi nag-sorry naman ako. Pero parang palaisipan sa'kin kung na-forgive na ba talaga yung mga kasalanan ko. Kasi nga ang nape-preach lagi nun kapag nagsisimba ako is yung wag kang magkakasala, yung love ni daddy hindi ko narinig. Totoo. Kasi ewan ko ba, yun yung wino-warn ni ano, nagwa-warning si Paul Mm, tungkol sa ganyang mga teaching na more on mm, tungkol na lang sa behavior and sarili, mm, ganyan. Sabi niya nga sa Galatians, "Mga ulol na ba kayo?" mm, Bad trip siya. mm, "Mga ulol na ba kayo? Sinimulan niyo sa biyaya ta's tatapusin niyo sa gawa." mm. 'Di ba? From faith to works, from faith to faith. 'Di ba? From faith to faith. Hindi rin from works to works. Yun nga yung pinaka-ano, sobrang yun uulitin ko palagi, like sobrang mahiwaga na sa tingin mo ganito, isipin mo. Hmm, 'Di ba um, mga stories tungkol sa mga ano, mga Roman gods, Egyptian gods, mm, or Greek gods, ganyan. Meron silang mga kapangyarihan. May mm, mga sakop sila ng kapangyarihan na domain, like si mm, Poseidon sa dagat, 'di ba? Tapos si Zeus sa langit, yung mm, kidlat, tapos sino isa? Yung sa kadiliman na isang kapatid, yun yung domain niya, hmm, yung ganyan. Kumbaga, isipin mo, may verse na God is love, hmm, 'di ba? God is love. Yun yung hiwaga dun, baby. Kasi yung pagmamahal ng Diyos, yun siya at yun din yung kapangyarihan niya, yung pagmamahal. mm, Maniwala ka sa pagmamahal na yun na dinemonstrate sa cross. Kaya dapat kailangan pure yung message. Pure yung mm, message ng gospel. Kasi the more kapagka, pure ang message ng gospel, yung pagmamahal na yun yung magkakaroon tayo ng ano, 'di ba? From someone na unbeliever, magkakaroon tayo niyang new heart, 'di ba? repentance. Repentance, 'di ba? Mm, Repentance is changing of mind, okey. 'di ba? From someone na tingin mo ay kapag nagkamali ka, automatic tapos ka na, Mm, na kailangan ganito, ganyan, na ay magagalit ang Diyos lagi sa ganyan, yung ganyan. I-change your mind na hindi gano'n ang hindi. Diyos. Hindi gano'n ang Diyos. Na anak ka niya, na mahal ka niya, at Mm. dinemonstrate niya yung pagmamahal na yun sa cross. Mm. Kaya yun yun parang yun din twisted yan baby yung word na repentance ngayon 'di ba? Kasi ang meaning niya para sa'kin nun is yung magsisi Tumalikod, ka,
magsisi ka ng magsisi, sorry, Tumalikod ka tapos sa tumalikod ka sa kasalanan. kasalanan and after nun, gagawa ka na ng mabuti na parang hindi ka na puwedeng magkamali. At kung magkamali ka lang, okey sige kasi tao ka lang naman, eh, ganyan. Yung parang hindi siya klarado rin sa'kin yung ano na yun, na parang kaya walang katapusang sorry, guilt, Nasa ganyan. loophole lang, sa tutuusin, Mm, nasa loophole lang ang most Christians today. Nasa loophole lang sila ng sin, guilt, tapos parang ayun, hihingi ng tawad, mm, tapos sin ulit, guilt, ganyan, mm, ganyan. Parang nasaan yung kapahingahan? Nasaan yung joy, 'di mm, ba? mm, Bumaba na yung Diyos para lang maintindihan mo yung pagmamahal. Pero all those times, all those years, and, thousands of years na dumaan, siyempre, parang maparehas yan sa ano, eh, magiging propaganda style na, eh. hmm, So, siyempre yung message, itu-tweak mo na na parang ang tingin ay tama pa rin para sundin ka ng tao, which is ang ginamit ng mga Spaniards before to conquer Philippines, to conquer okey, this oo. country that time. Yung may napanood tayong pinapanood ko sa'yong movie nun baby 'no, tapos sabi mo, Ano yun? "Wag na nating banggitin." Sige go. Yung ano, yung nagpakamatay siya, tapos yung bida, so kailangan niyang sumagip din ng mga nagpapakamatay para ano, makarating siya sa langit. Tapos yung sabi mo parang noon nagandahan nga ako sa movie na yun, eh, pero Okey, parang naalala ko na. ano, sabi mo parang naging propaganda na rin ng religion 'no, Oo, saan galing na yun? nawala na si Jesus, 'di 'Di ba ba? sa ano As if ikaw na lang yung gumagawa ng ano, savior ka na ngayon? Ang mm. lupit mo naman, 'di ba? Yung gano'n, 'di ba? Kalokohan. Umuulan? Wala na. Kaya talaga, totally ang masasabi lang natin diyan ay under law, under old covenant, tama yung love others as you love yourself kasi yun yung commandment. Mm, Now, na nasa new covenant na tayo, love others as Jesus loved you. So mm. that means we have to know paano kita mamahalin, sige. Hmm? Paano kita mamahalin, Mm. 'di ba? Kung nasa old covenant tayo, Mm, mm, love others as I love myself. I will love you as I love myself. So kapag wala ako sa mood, justifiable na bad trip ako sa'yo, mm. 'di ba? Kasi Oo, hindi ko mahal sarili oo. ko, eh. Pero now na nasa new covenant na tayo, love others as Jesus loved us, hindi naman magbabago yung pagmamahal ni Jesus sa atin, eh. So bakit magbabago yung pagmamahal ko sa'yo, 'di ba? Hindi Mm. dapat, Oo. 'di ba? So, hindi magbabago Hindi, pagmamahal mo sa'kin? never. I love you. Hmm. Mm. Kilig ako. Gano'n, nakakatuwa. Ang galing baby. Yes. Sobrang ano, kaya yun nga minsan ano, mag-Bible study tayo tapos na makinig hindi naman kumbaga ano, eh, makinig pa rin tayo ng mga, like mga preachings na napakinggan na natin before. Kasi kahit paulit-ulit natin pakinggan yung teaching, your preaching, merong ma-unveil base sa state ng kung ano tayo, ng pagkakaintindi Mm. natin. May ma-unveil sa'tin, "Ay, oo nga 'no." Bagong Bagong revelation 'no? revelation kahit Oo. same message lang yung laging Mm. pinapakinggan. Kaya nga dati din no'n baby nag-start ako magbasa ng Bible pero hindi ko siya naiintindihan. Ako rin. Oo, yung Oo, parang ano hindi na kahit Tagalog na, talaga naman, Oo. 'di ba? Na Kasi katuwiran, matuwid. Wow, ang lupit naman noon may matuwid. mm, Nabasa ko, 'di ba? May matuwid, eh. Ibig mm, sabihin hindi sila nagkakasala. Hala, ang galing naman nila. mm, Idol, wow, idol. mm. Lupit mo naman, idol, matuwid ka.
'di ba? Not knowing na yung pagiging righteous mo, pagiging matuwid mo, hindi dahil sa gawa mo. That is an identity na ni-receive natin sa paniniwala kay Jesus. As sa pag-trust kay Jesus bilang Lord and Savior. Exchange of identity. Ikaw dapat yung papatayin sa cross, ikaw dapat yung paparusahan, latigo, bang, 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 sugat, pak, pak, Mm, tadyak, dura, papasan ng krus na napakabigat. Kahoy ang bigat nun. mm, Kita mo yung kahoy ng bayabas na napakaikli lang, mm, ang bigat-bigat. bigat. What more pa yung isang buong napakahaba na yun, purong ibang klaseng kahoy pa yun, Mm, baby. 'Di ba? Papasan, 'di ba? Tas dun ka pa ipapasan parang si Isaac, 'di ba? mm, Kung saan mo ikaw pa yung magbubuhat nung kahoy na kung saan ka isasakripisyo, 'di ba? Isaac yun, eh, mm. 'di ba? So, talagang grabe. Ang ganda ng gospel, Sobrang ganda ng sobra. gospel, sa totoo lang. So, sa totoo lang kumbaga parang tayo as Christians parang nahihiwagaan pa rin ako, which is dati nahihiwagaan ako kasi sinasabi matuwid, dapat matuwid, bibigyan tayo ng kapahingahan, pero pero nung time naman na binibigyan ako ng tita ko, opo, uutusan pa ako ng tita ko na magsimba ako, Mm, 'di ba? "O 'to ₱5, ito 15, mm, pamasahe mo pauwi, pabalik." Kasi estudyante ka naman, mm, ₱7 that time. mm. Tapos yung itong ₱5 ibigay mo sa simbahan, Mm. 'di Isa pa ba? yun baby, yung parang 'di ba, yan nasa church, Hmm. tapos ano na, yung bigayan na ng offering. Kapag coin yung dala ko nun, nahihiya ako. Dapat hindi tumunog kasi yung iba mga papel, parang nagi-guilty ako. Kaso wala naman akong pera nun. Yung gano'n, parang nako-compare ko pa yung Kasi sarili nga ko sa iba, kasi nga wala namang gano'n. na-reveal sa'yo na ano, eh. At the same Mm. time yung message, nakadepende pa rin talaga sa works. So Tas ibig may sabihin na the more na ginagawa mo yung mabuti, the more na mas malaki yung ibibigay mo, mas mm. blessed ka. May time pa nun na yan may pera naman ganyan, ko-computing ko pa yung 10% ng baon ko para ano mahulog ko sa church kasi kailangan ko alam mo yun, kailangan kong ano, magsimba, nahiya ako na wala akong mahulog dun or nape-preach din kasi nun dun sa Christian school nga na ano, na dapat daw 10% or more. Gano'n. So, parang kapag hindi tuloy 10% nakaka-guilty. Pero, eh, 'di ba si daddy, 'yun nga naliwanagan ako na si daddy, lahat naman, eh, binibigay niya sa'tin 'di ba? So, parang ano, yung yung offering out of ano lang, eh, gratefulness mo na lang 'yun, eh. Ang tanong, paano ka magiging grateful kung ganyan ang mga pinagtuturo, Oo, 'di ba? gano'n. Hindi siya something na ano, kaya ka magbibigay kasi para ma-bless ka. Hindi, bine-bless ka na lagi pa ni daddy. Eh, yun nga yung hindi tinuturo. Hindi ka naman blessed, mabe-bless ka dahil sa ginagawa mo, which is so different talaga. Mm, Kaya ang mga tao sobrang draining talaga. mm. Wala silang kumbaga enthusiasm sa buhay, yung kapahingahan at joy na galing sa Diyos hindi nila makamtan. Meron silang nararamdaman na parang peace daw pero pero alam mo hindi talaga yun kasi hindi naman nila alam yung message, eh. Oo, tsaka yung isa pa kapag may pagsubok, may problema, kunwari nagkasakit yung mahal nila sa buhay, parang binigay daw yun ni daddy kasi china-challenge lang sila. Pagsubok Hindi ba 'to? naman galing yun kay daddy, yung sickness, hindi naman yun galing sa kanya. Gusto nga niya yung kaila Adan at Eva pa lang baby 'di ba, eternal life yun, eh. Eternal life din dapat kung 'di lang naman sila ano so ibig sabihin kahit yung death hindi naman yun ano galing kay daddy, hindi kinuha ni Lord.
Kaya kinuha ni Lord kasi masama, yung gano'n, 'di ba? Mabuti nga yun. Uy, siguro kaya ako may sakit kasi dahil sa kasalanan ko, tinuturuan ako ng leksyon ng Oo, Diyos. 'di Ba't ka ba? pupunta sa doktor para tanggalin yung lesson na yun, tanggalin yung pagtuturo na yun, 'di ba? Para gumaling ka, Lahat lang ng gusto ni Daddy para sa'tin mabuti, mabuti. blessing, walang punishment, walang guilt na mararamdaman mo kasi feeling mo imperfect ka, ayun. Ang ganda. Ang ganda ng ano natin, baby. Sobrang ano, yeah. When it comes to ano, kapagka si Jesus kasi ang pinag-uusapan lalo 'pag nag-dig deep tayo tapos may mga verses, ngayon nagkukuwento lang tayo base sa kung ano yung Mm, alam natin, hindi tayo nagbabasa ng Bible currently, ganyan. Pero masaya, masaya. mm. Kaya gusto rin natin i-share sa kanila, 'di ba? Yes. Mm, Gusto natin i-share yung ayun. good news, Kaya siya yung good totoong good news. news. Kaya ang good news, yun nga yung masama dun, eh. Kumbaga nagagamit sa propaganda yung good news na hindi na good news. Mm, Na ang nangyayari for their own benefit na lang, na na may mga hindi nila alam kung saang under sila ng kung anong covenant, nami-mix up nila yung mga blessing na para sa kanila into curses na hindi naman para sa kanila, 'di ba? mm, Kaya ano, kaya ito yung ano, kumbaga way natin kung para i-preach yung, mm. i-share yung gospel. Mm. Yun nga baby nung na-share mo siya sa'kin tapos ayun naunawaan ko nung parang ano, parang ang hirap niya na hindi mo siya mashe-share sa ibang tao, lalo na sa mga malalapit sa'yo kasi sobrang ganda, eh, 'di ba? Yung magiging at rest ka, na napatawad na lahat ng kasalanan mo, past, present, future. Yan gusto Hmm, rin yung gusto mong i-share, yung mm. saya na meron ka, yung Never ko peace na yun meron narinig ka. dati. Christian school yun nga, 'di ba, Christian school ako in-enroll nun nila papa, tapos nagsisimba naman ako nun kahit na hindi man regular pero 'di ko siya narinig noon. Kaya kapag tuloy ano, parang nalulungkot ako sa ibang tao na sila sa ganong belief, nakakalungkot. Kaya gusto ko sana rin ma-share, ngayon. Yes, kaya natin 'to ginagawa. Hmm. Ayun, may dadagdag ka pa, baby? Wala naman na. Siguro ano, more dig deep na lang sa mga susunod pang videos. Okay. So, next podcast na tayo. Next podcast na tayo. Bye Yan, muna. ba-bye.